Yung halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon, dahan-dahan palapit, nasa 25 piso na lang tayo. Kung magpadayon hit paghabubo hit presyo hit lugad, nang magpasigi hit paghibang hit amon mga kalubian, darahin bagyo, magugutom na liwat kami. Pero halayo hit akong kahadlok, bubuhaton ko para hit akong pamilya. Ini hit amon kinabuhi. Ang kwento nila, kwento rin ng napakarami nating mga kababayan. Kahit may sakit siya, pumupunta siya sa bukid para meron siyang maiuwing pera. Dahil sa dugot pawis, paghihirap ng tatay ko sa bukid, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Salamat lang, salamat lang. Salamat. Galing akong grocery. Kamusta, amigos? Almost 3,000. Alam mo ba ano lang yon? Halos cleaning materials, sabon panlaba, sabon, yung panlinis sa banyo, konti lang, konting-konti yung para sa pagkain. Delata pa. More than 3,000 ako. Ano narating mo? Hindi ko nga alam eh. Parang wala pa yung matino doon na, alam mo, wala pa yung matinong kakainin ko. Kasama na bigas? May bigas ka? Walang bigas. Kasi may bigas pa ako sa bahay. Okay. Tinitipid mo talagang bigas? Hindi rin kasi ako pala luto. Ano lang, in case of anything lang na magutom may kakainin, pero yung mayat maya ka mo na consistently nagluluto ako, hindi po ako maasahan doon. Magkano na bang presyo ng 1 kilong bigas? 20 pesos na ba? Uy, meron ba sa makakabili? Sino bang? 1/4 siguro. 1/4, 1/4 kilo. 1/4 kilo. Kasi merong 76 na rice. May 78. 71. 71. Ikaw, magkano? Ano 71 bigas mo ba? 71. Minsan, pagka gusto mo alam mo yan, yung masarap. Iba kasi kapag masarap ang bigas mo. Yes. Na kahit ano kasi ang ulam mo, basta masarap ang bigas mo, masarap kumain, di ba? Lalo tayo mga Pilipino, ako, ma-rice talaga ako. Kahit konti lang yung ulam ko, pero yung rice, hindi kompleto pag hindi marami yung rice. Ah, talaga? Tsaka hindi mainit. So more on rice ka. Ma-rice ako. Masarap naman talaga ang bigas, pero mas masarap kung may pambili ka rin ng bigas. Tsaka hindi masarap ang presyo ang ng problema, bigas. wala ka ng pambili ng bigas, mahal pa ang presyo ng bigas. Pinag-usapan natin ito dahil gusto nating itackle ngayon ang isa sa mga economic agenda ng ating Pangulong BBM na food security, and eventually, ang goal doon is magkaroon ng Food sovereignty. Yun. Kumusta po ang inyong pamamalengke? Kumusta po ang bigas? Alam nyo, naalala ko nung campaign, isa nga sa economic agenda niya ang food security. At naalala ko na ang Media Bureau niya nag-conceptualize at pinag-aralang mabuti. That's why naglabas tayo nun ng PR natin na gagawin 20 pesos kapag nanalo na maging presidente si BBM, na maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Pangarap niya na maging 20 pesos at gagawin. At gagawin. So actually hindi lang naman 20 pesos yun, hanggang 30 Yeah, pesos. 20 to May 30. range kasi yun, pero ang pinake up syempre, yung low 20, range, yung lowest. 20, oo. At sinabi niya doon na hindi niya gagawing at least makaabot ng 40. Sa paanong paraan? Sabi niya, magsasagawa siya ng malawakang inventaryo ng bigas sa buong bansa. At kapag siya ay naging Pangulo na, maglalabas ito ng executive order na naka-address sa Department of Agriculture and National Food Authority na bilhin lahat ng inventaryong bigas. And to that effect, ay magkakaroon ng control ang gobyerno sa bigas at maibebenta ito ng mas mababa sa mamamayan. Ngayon magdadalawang taon na, siguro naman by now, kung ginawang inventaryo, tapos na. Nagkaroon ba ng publication ng inventory and inventory results? Wala akong maalala. Wala rin akong maalala. Pero, we might be wrong, pero wala akong maalala. Pero ang maaalala natin is, parte ito ng unang SONA, pangalawang SONA, na magiging abot kamay na
ang 20 pesos na bigas. Well, sinasabi naman din ng Pangulo, kahit sa ilang mga interview, no, na yan, 25 pesos na kinaya natin sa kadiwa. But that is subsidized. Subsidized kasi yan, di ba? Hindi yan yung actual na presyo sa retail stores. Yes. Mas mura talaga nasa kadiwa. And I don't think it's sustainable pag hindi mo ma-address yung core problems, yung, kumbaga, yung infrastructure, yung buong value chain. Pag hindi mo yun na-address, hindi rin magiging sustainable yung subsidized rice sa kadiwa. And Hindi siya pang long pangkatagalan term. ba? Hindi pang long term yung kadiwa system na ginagawa nila ngayon. At Lulubog nilitaw lulubog naman eh. nilitaw. At mas marami pang beses na nakalubog. Oo nga. And I remember yung SINAG, nag-react sila dyan na sana hindi naman maapektuhan yung farm gate prices because of the subsidized rice nga na binibenta sa kadiwa. Sa kagustuhan na magpatuloy yung pagbibenta ng 25 pesos kada kilo na bigas sa kadiwa, hindi maapektuhan yung farm gate prices. Kung magkano yung bentahan talaga sa mga farms, yung mga magsasaka. May ganun na fear na ni-raise ang SINAG at the height of the kadiwa thing. Bakit hindi nagagawa? Bakit walang bigas na 20 pesos? And let me just add, bago lang, di ba, nung bumisita si Presidente sa Vietnam, lumagda sila ng MOU Yes. for 5 years, no? Na magpatuloy makapag-supply ang Vietnam ng white rice sa Pilipinas, 1.5 metric tons, so 2.5 million metric tons for a period of 5 years. Eh by the end of 5 years, hindi na siyang presidente noon, di ba? So, ibig sabihin, yung plano na food sovereignty, na iba sa food security, i-ano nga muna natin yon yung food security. Yung food security po, may sapat kang pagkain, pero hindi nangangahulugan na lahat yon lokal na produksyon. So, factored in doon yung mga importasyon. So, para hindi yung makatotohanan na self-sufficiency, kasi may importation ka pa. Ang food sovereignty, talagang dependent ka na lang sa local production. So, kung meron tayong bagong MOU na magpasok ng Vietnam rice in the next 5 years, wala na yun? Naisang tabi na yung plano na food sovereignty? Malamang, kasi kailangan mong i-fulfill yun eh. Pirmado yun eh, ng dalawang bansa. At ibig sabihin nito, sa loob ng 5 taon, patuloy yung rice importation na mangyayari. Ibig sabihin nito, kapag may importation, ang lalong nasasagasaan nito, yung mga lokal naman. Sarili nating magsasaka. Pero ang pangako niya nung kampanya is that ang mamamayagpag ang ating mga lokal na magsasaka. Dahil ang objective natin ay magkaroon nga ng food security at yung magkaroon tayo ng sarili nating supply na sapat ang meron para magkaroon ang lahat. Dito nga, pagdating nga sa bigas. Pero kung ganyan na merong ang understanding na pinirmahan, ibig sabihin, pinatay mo na ang negosyo na magsasaka natin. So, anong nangyari dun sa plano na we will be able to produce rice enough and even more than enough for local demand? Kasi hindi pwedeng sapat lang kasi dapat may buffer ka, diba? Kasi sabihin na natin yung buffer mo kahit importation na, pero yung 100% self-sufficiency ratio, di ba importante yon? Kasi noong 2022, dahil nagka-pandemic, nagkaroon ng giyera sa Ukraine, so nagtaasan yung fertilizers, yung ibang mga rice-producing countries, nag-withhold sila ng export to other countries para magkaroon sila ng supply sa sarili nilang mga tao. So maintindihan natin, 77% SSR. Yeah. E paano yon? Ngayon, 2023, ano na ang self-sufficiency rate or ratio natin? Dahil hindi pa lumalabas eh. Dapat malaman natin yon. Kasi ibig sabihin nun, yun yung will determine how much of the demand is being met by your local supply or production. So, very crucial yun. Eh, ang alam ko, ang sabi ng Pangulo hanggang matapos ang term niya, ang target niya na SSR, 97% lang. Kasi ibig sabihin, hindi pa rin pala tayo 100% self-sufficient pagdating sa bigas pag natapos ang term niya. So, wala nang nangyari dun sa pangako. Kumbaga, ngayon pa lang, parang tapos na agad, talo na agad sa gera. Wala. Gera sa pakikibaka para ihamon sa kahirapan, saka para maibaba yung presyo ng bigas. Ang laging rason na siya rin naman ang nagsasabi is dahil sa weather. Lagi kasing sinasambit ng presidente natin na ang isang rason kung bakit hindi na-achieve ang 20 pesos na bigas is the weather. But come to think of it, it's an all year round almost na summer ang Pilipinas. The sun is always showing. Ang Pilipinas, ang napaliligiran siya ng mga magandang klase ng kalupaan para tayo ay makapagtanim. I think ang naging problema din dyan is dapat merong political will na ang gobyerno natin ay makapag-provide ng tulong sa ating mga magsasaka. Unang-una, sana may access sa mga magsasaka natin, maliliit na magsasaka, sa mga thrift banks
'di ba? Sa mga provincial banks na magkaroon ng access sa financial na makapangutang para mapondohan nila ang mga pangangailangan nila sa pagbili ng binhi, Yes. pagpapatubig ng kanilang bukirin para masustain kung ano yung kailangan nila para masuportahan ang pagtatanim. Because mataas ang presyo ng abono, fertilizer, 'di ba? Cost of fuel kung gagamit ka ng tractors, etc. Lalo na kung yung logistic na demand from the time na ibebenta ng magsasaka yung kanyang palay hanggang sa makarating sa mga retail stores. May logistics din diyan na expenses, 'di ba? So along the way, mag-incur ka talaga ng expenses, may gastusin ka. In question din dyan is gaano kaganda ang iyong daan para mapabilis ang iyong pag-aangkat ng bigas or aning bigas from point A to point B to point C. Yes. Ang point B is another question. Sino yung mga middleman na pumapatay ng negosyo ng mga magsasaka na halos ipabigay na lang ng libre ng mga magsasaka? Meron kasi yung middleman from point A, which is farmer, to point Z, which is tayo, Consumer. Meron talagang middleman yan. Di ba? Meron at meron. But meron kasing unnecessary or non-productive middlemen. Ito yung talagang nakadagdag lang sa expenses mo. Pero pwede mo naman sila na tanggalin. Is that possible? Posible yun eh. Pero sa akin kasi ang daming aspeto na kailangan para makamit mo yung pangarap na 20 pesos na bigas. Unang-una, nakakataas lang ng kilay yung isisisi mo ngayon sa weather. Yung kung bakit hindi ma-achieve si 20 Lalo ng winter. Oh, lalo ng winter. Well, Diba? And agricultural land ang Oo. Pilipinas. Oo. So, political will. Totoo. Tapos, may yung sinasabi mong inventory, wala pa nangyari, pinangako Wala mo. eh. So, ang akin dapat, hindi tayo eksperto, hindi ako eksperto. Dapat, karoon muna ng food summit. Kasi naniniwala ako Ng Food Food Summit. na dadalawahan ng iba't ibang stakeholders. Hindi lang ng DA, hindi lang ng Malacanang, kundi pati yung mga ibang departamento. Kasi malaking tulong dito. And cooperatives. And cooperatives. Most especially farmers' cooperatives. And LGU, and LGU. barangay. Malaking tulong dito yung interagency na pagtutulungan. Kasi sa problema ng pagsasaka, hindi lang presyo ng palay, hindi lang presyo ng bini ang problema ng mga kababayan natin magsasaka. Ang problema pa ng mga kababayan natin magsasaka, hindi tayo makasabay sa mga makabagong technology ngayon kumpara sa ibang bansa. So pagdating sa technology, kung napag-iiwanan tayo, dito natin kailangan ng DOST. Maraming magagaling na inventor ang Pilipinas na kung pag-iibayuhin at pag-iigihil lang ng gobyerno na bigyan ng break ang mga inventor na to o yung mga estudyante na lang natin ngayon, yung mga robotics engineer natin ngayon, mga engineers natin na paglinangan nila ng pag-usayan pa nila yung pag-imbento ng mga makabagong technology kung paano makapag-ani, kung paano makapagtanim ng hindi lang bigas, ng gulay, at paano makapagsaka ng mabilisan. Makinarya, di ba? Makinarya talaga. Yun yung punto ko. So, ayun, maraming elemento. So, alam naman natin na problema yung mataas yung, sabi nila paano makatay ng 20 pesos per kilo na bigas o ang mismong fertilizer ay mahal. Di ba? 20 pesos na nga rin. So, dapat may subsidize talaga. And dapat, pati yung mga fertilizer natin, palakasin yung organic farming. Palakasin yung technology. Pag iba yun, ultimo sa eskwela, may pa nga si VP Sara, nakipaglagda, may signing sila with Go Negosyo. Para yung mga estudyante pa lang, tinuturuan ng magtanim, magsaka, and even aquaculture. Kumbaga, ginagawa mong kultura. Ginagawa Yes. ng kultura. And you make it more interesting for the youth to embrace farming. Kasi in this Going time, in. yes. Kasi when you say in, ibig sabihin may bagong teknolohiya na malalaman sila. May bagong konsepto or may tulong na mararamdaman mula sa gobyerno sa ganitong kurso. Kasi ngayon, ang konsepto ng mga bata ngayon, kapag magsasaka ka, mahirap. Tingnan mo, ang mga magsasaka na may anak na pinadala sa kolehiyo, sabihin natin sa Maynila, ang bata, nakikita nila kung paano naghihirap ang mga magulang nilang magsasaka. Hindi nila Ayaw na. gugustuhin na sila sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang. Minsan yung mga magulang pa nga nag-encourage sa mga Yes. anak na ibang kurso. Kasi alam niyo bakit ganun ang thinking ng mga magulang na magsasaka? Kasi alam nila, bata pa sila, itong mga magsasakan to, hanggang nagkaanak na sila, walang pagbabago. Alam niyo bakit? Oo. Tulong na tulong ng gobyerno. Gobyerno. Diba? So,
So going back doon sa tulong ng gobyerno. Sa akin sana yung organic farming palakasin at sana yung sa ultimo yung paggawa ng mga feeds kasi mas maganda kung pagtikihan natin palakasin natin yung organic feeds. Dahil isa rin sa pumapatay ng mga magsasaka. Tinutukoy ko na to hindi lang sa bigas. So Before you proceed, Okay, Marlon yung feeds, meron ako dyan. Okay. Yung feeds kasi, plus minus 50% na ingredient doon is mais. Ang problema, maski mais ini-import natin dahil mababa din ang production natin ng mais. Bakit hindi tayo mag-increase talaga ng production ng mais para ma-address natin yung problema naman sa feeds? Ganyan may ganyan ka idea si Pam. Nasa isang food summit, kung makakapagbalangka sila ng isang komprehensibong programa na paano ba talaga makakamit yung 20 pesos per kilong bigas at paano pa mapapalakas ang food production ng Pilipinas. Kasi hindi lang naman talaga bigas dapat tinutulungan magsasaka. Tinutulungan ultimo yung mga livestock growers. Mangingisda. Ito pa, the Philippines is the 7th longest coastline among all countries all over the world. We are an archipelagic country. But why are we importing even our fish? Houston, we have a problem. Galunggong ba? We have a problem. May galunggong na China na yung Hindi ba? Yung mga nakikitang malalaki. It seems that we are import-driven. Have we now completely resigned to the fact na hindi talaga kaya ng lokal na produksyon? Hindi because ito pong mga magsasaka, mga mangingisda, livestock growers, hindi yan talaga sila magiging competitive at hindi talaga sila makaka-increase ng production and yield without government support. Talagang hindi. Lalo na kung 1-2 hektarya lang lupa ko, yung may mga ganun pa tayo, di ba? So kung walang sincere and genuine desire yung gobyerno na gawing priority ang local food production for whatever reason and abandon our import-driven mentality, wala talaga mamamatay, especially na marami pa tayong mga incentives sa mga importers yung mga tariff reduction. Na-incentivize mo ngayon yung pag-i-import. At pag nangyayari, unti-unti mong pinapatay yung local mo na production. Kasi pag mura yung papasok, syempre magiging mura din yung farm gate mo. At yun ang konsepto ng yun ang konsepto ng importation Kaya mag-i-import, hindi lang para sa supplies, para bumaba ang presyo. Pero nararamdaman ba ng taong bayan na tuwing may ini-import na tunay-tunay bigas, asukal o kung ano man yan, nararamdaman ba ang pagbaba ng presyo? So, hindi siya kasi genuine food security. Alam mo, sabihin mo, maraming bigas sa palengke, maraming ganitong produkto ng pagkain. Oo, marami, pero hindi siya genuine food security because hindi ikaw ang nag-produce. Kumbaga, para sa huwad Peke pa rin siya. Sa face value, parang ang gandang tingnan. Pero pag tinignan mo yung label, product of ganito, product of ganyan. Alam mo, ang nakakatakot dyan, tama ba ito? Nag-aadya, nagbabadya. May nagbabadyang, sabihin na natin war or anything. Kung heavily dependent tayo on imported goods or food, wala. Unang-unang mapuputol supply mo ng pagkain, tapos wala tayong produksyon o sarili nating produksyon. Nangyari na yan ng war on Ukraine. Magugutom ang Pilipinas. Nag-hold sila, di ba, ng rice and other products because they wanted to reserve those goods for their own citizens. Exactly. So pag hindi ka handa sa panahon ng any eventuality, or may pandemic tapos yung value supply chain affected, yung international hindi yung local lang. Pag yun affected, tapos hindi ka self-sufficient, anong gagawin mo? At dahil hindi ka self-sufficient, ang economic access ng bawat Pilipino sa pagkain na nandyan, mahihirapan sila. Because food security, hindi lang siya physical access sa pagkain. Kasama dyan yung economic access mo. May pera ba ako? Kasi kahit na may nakabenta dyan, merong goods sa shelves, pero pag hindi kaya ng bulsa ko, wala rin food security ang tao. So one of the 4 factors yun, yung access mo economically. Yan yung sinasabi ko kanina na masarap talaga bigas kung may pambili ka ng bigas. Kung wala kang pambili, wala. Kasabay din ng economic access is yung food utilization quality. Yes. Sapat ba ang nutrisyon na, yung na-afford mo, sapat ba ang nutrisyon nito na naibibigay sa katawan mo? Dahil hindi porket busog ka, masustansya na. So iba pa yon. So that's one of the 4 factors, yung utilization, yung nutrients, yung the quality of the food that is made available. And then the President already sat at the helm of the Department of Agriculture, diba? Nandun na siya, umuuna siya doon. So, syempre, expectation ng tao, kasi Pangulo ka na Kaya nga, nung sinabi niya na uupo siya doon, appreciate ko yun. Ako rin. Kasi mas mabilis. Very impressive yun. Dapat yun. Very impressive. Pero ano nangyari? Kung tinimbang ngunit kulang. Hindi, ang galing nun. Ang galing nun. It was
also the time when he announced that VP Sara would be taking the education sector as a cabinet post Yes. for her. And then he also announced na ako po mismo ang mamamahala ng Department of Agri ganda na. dahil malapit po ito sa puso ko. Dahil yung panahon ng ama ko, ganito, ganyan. So, anong nangyari? Bakit? Hindi ko Kasi alam. parang nakita pa rin natin, the expectation was, this president was not going to be import-driven. Yes. Pero we understand pretty well na hindi rin naman magiging mabilis din yung rate ng local production. Sorry, excuse me. Kasi nga galing nga tayo sa pandemya, nagaling pa tayo sa giyera sa Ukraine na naapektuhan yung worldwide supply chain. So alam natin na kumbaga hindi rin naman ura-urada. But the point is, parang with the time na binigay sa kanya, dapat by now meron na tayong something significant sa agrikultura na sektor. Considering na isa yan sa campaign slogan mo. Yung Napababain ang presyo na. Parang puso Diba? ngayon agri, di ba talaga? Yung pagkain sa BBMnomics, Yes, yung yung sinabi- plataforma na pinanday. Nakapattern yun sa agri programs ng father niya nung Oo. panahon na presidente ito. Samantalang si VP Sara hindi niya pinangako. Pero slowly but surely, meron siyang tinatawag na basta yung isang negosyo ng pamparalang taniman ng mga agri dito. Sabihin bata pa lang, di ba? Ibig sabihin, si VP Sara hindi nangako ng langit at lupa nung eleksyon tungkol sa usaping pang-agrikultura. Pero ito siya, ginagawa niya. Etong Pangulo natin, kung siguro nalilibang siya, o may iba siyang pinagkakabalan, pero dapat hindi niya kalimutan yung pinangako niya nung nakaraang eleksyon. Lasona, ano pangako niya? Kasi isa rin sa pumapatay ng isa sa pumapatay ng local products natin, smuggling. Lasona, Cartel. yung Mga cartel, cartel. di ba? Hoarders. Lasona, anong sabi niya? Bilang na ang araw ng mga smugglers. So, the SONA was July Yes. 2023. 3. August, September, October, November, December, January, February, March. 8 months na po. But we even have a Wala na. problem with that because even them are being implicated na sa ganyan activity. Like, Michael, may mga lumalabas na gano'n eh. Na na-mention May mga na-mention sa isang na gano'n. Congress hearing na lumabas ang pangalan nito na isa sa mga players pagdating sa smuggling. So, Who is now who is now one of the envoys to Oh. a special envoy to Special envoy China. to China. So, we don't know who you support and if you are really for the Filipinos or I don't know, for your own sake or anything, hindi po namin maintindihan kung saan nanggagaling. even yung sasabihin mo lang na weather, o na may mga bagyo na tumatama sa Pilipinas. Pero, El Niño. na-anticipate din naman natin kasi kung ano yung typhoon season, diba? Yes. At saka, hindi rin naman from Luzon, from Batanes to Sulu, sabay-sabay na nakaranas ng Hindi, bagyo. hindi. Kaya nga, di ba, merong sa plano kasama yung clustering, Totoo. farm clustering, or farm zoning. Kung meron talagang gusto, merong paraan, lalo na meron nga tayong, nabibiyayaan tayo ng halos buong taon na nandyan yung sikat ng araw. Agriculture, talaga tayo agriculture land. Diba? Agricultural land. Hindi tayo gaya ng iba na industrial, more industrial sila doon kasi yun yung nila, yun yung geography nila. Tayo kasi dito, well suited talaga for agriculture, agri-fisheries. But sad to say, hindi talaga siya. Para na po tayong sirang plaka Pilipinas, hindi siya nagiging prioridad. Sa kung anumang dahilan na hindi natin alam or alam natin, Bigla siyang hindi siya prioridad. Bigla siyang na isang tabi. Hindi siya prioridad. Alam mo, naalala ko, panalo na to eh. Pero hindi pa nag-o-oath. And then sumalang siya sa isang press conference about food security. Because the project was so dear to him that there was a media clamor for a press conference about it. So I happened to be the one who did the briefer for him para sa food security na yan. And natatandaan ko na yung panahon pala ng father niya, there was this program called Green Revolution. Yes. Wherein LGU would empower the community to na magtanim sa mga sari-sari Barangay level. Yes, sa barangay level para yung komunidad na yun may supply, may pagpupunan. So I do not see at the moment any encouragement na may ganun. Kahit ganun kasimple, no? Kahit ganun kasimple. Because it starts from the community. It's your smallest Institution. yes, institution. Na kapag successful ka doon, copy-paste lang yan, no? Tapos ripple effect na yun ng success. Magiging benchmark mo na kung... Oo, kung doable. Kasi pag Doable sapat ang supply ng pagkain, kaya mayaman, kaya mahirap na Pilipino, maapektuhan talaga in a positive way. Tama. 'Di ba? Kasi yung ibang mga ibang perks and privileges, pwede mo pang sabihin, ay itong sektor lang tumaginabang, ay ito lang 'yon. Pero pag pagkain mo, sapat ang supply mo, kahit yung pinakamahirap nating mga kababayan, makikinabang eh. Speaking of barangay,
ito rin yung sa akin na personal ko. Sorry, paulit-ulit ako sinasabi personal kasi hindi ako agri-specialist. Pero kasi nakikita ko may maliit din po akong bukid at nakakausap ko yung mga ilang magsasakang kapitbahay. Ang problema binanggit si Barangay, binanggit kanina si Farm Gate, Rice, si Middleman. Sa food summit, kung magkakaroon lang talaga ng isang food summit, ng isang sincerong food summit, makabuluhang food summit sana. Si Middleman, pwedeng gampanan ng barangay officials. Palakasin yung barangay empowerment. Tapos si Middleman, si barangay officials ang gagamitin ng LGU para sila ang mag-monitor sa kanilang barangay kung ano-ano mga aming pagkain ang naka-schedule sa ganitong araw, sa ganitong petsa, at si LGU ang magtatakda ng Farm Gate Rice. Naririnig natin si Farm Gate Rice. Si Farm Gate Rice po, siya po ang pumapatay sa mga maliliit na magsasaka, sa mga backyard farmer. Kasi, halimbawa na lang, may alaga kang hybrid na baboy. Naka-schedule ka sa petsang ganito sa Miyerkules, naka-schedule ka, i-harvest na yung mga baboy mo, yung mga patiner mo. Inaasahan mo ang per kilo ng Farm Gate price ay 100 pesos. Tuesday ng gabi, biglang-bigla ibabagsak nila ang presyo ng Farm Gate price ng 85, 80 pesos. So yung inaasahan mo na ganitong kikitain ng isang ordinaryong magsasaka. Lugi. Lugi na, mawawala na ng gana. Ano ba to? Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam, siguro baka pwede rin yan ng mga eksperto. Sino ba talaga ang nagdidikta ng Farm Gate price? So, kaya binanggit ko rin kanina yung interagency. Kasi kung papalakasin natin yung trabaho ng barangay sa sistemang pag-agrikultura at may bantay at may supervision o monitoring o may kumpas mismo ng LGU patungo sa executive level, siguro ma-attain natin yung pinapangarap nating 20 pesos per kilo na bigas at mapapababa natin ang presyo ng bilihin ng mga pagkain na tayo mismo ang nagtanim na sariling produksyon ng mga kababayan natin magsasaka. Yung 20 pesos per kilo na bigas na aspiration, okay ako doon eh. Alam mo kung bakit? Mangarap na rin lang tayo. Oo. Lubos-lubusin na natin. Dream big, ikaw Diba? na yun. Dream big. Tama yun. But the point is, pag wala kang ginawa, para to pa rin yun, doon ako may problema. Malaki ang problema ko doon. Tsaka, sorry guys ha, awang-awa ko sa mga magsasaka at mga isda. Alam mo kung bakit? Ito kasi yung tipong mainit. Alam mo yun, yung, kumbaga sa hirap na hirap ka. Yung Sa kanila ginagawa ng mo. magtanim ay hindi biro. Maghapong na kayo po. Totoo naman. Marami dyan tumanda na sa trabaho na yan, pero hanggang ngayon hindi pa rin umasenso. Diba? Kumbaga, wala talaga tayong konsyensya na i-address yan once and for all. Wala talaga hindi talaga tayo nahabag. Diba? Nakakaano lang, isipin mo can you picture now the images of farmers, maaga pa lang, nagsisimula, hanggang matapos, Wala pang umaga. hanggang sa lumubog ang araw, mga mangingisda. Madaling araw din. Guys, hindi pa talaga tayo nahabag? Na-emotional ako. Diba parang, wala na ba talaga tayong konsyensya? Kahit wag na muna natin isipin yung consumer, tayo wag na muna. Sila! Diba? Yung para ipangako mo, tapos hindi mo to pa rin, binigay naman sa'yo kung ano yung pinangarap mong maging presidente ka. Ginamit mo lang sa Ginamit mo sa kampanya, binili ng tao. Hanggang ngayon, parang aso na, ano yung pinapatakamin sa buto na hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. Kaya hindi mo masisisi si Mayor Baste nung sinabi niya sa Cebu Rally na ang pangakong 20 pesos per kilong bigas ay isang malaking kasinungalingan at scam. Diba? So, Anong Tagalog ng scam? Budol. Budol. Kasi pag hindi tayo genuine dun sa intensyon natin, uupuan mo lang talaga, di ba? Or na-divert, na-distract ka na iba ng pinagagagawa mo. Pero, food, pagkain, hindi ba napaka-basic yan? At dapat pagka may report ng anomalya tungkol sa smuggling, lalo pagkain ang involved sa smuggling, dapat sensitive ang presidente. Economic sabotage ka! Economic sabotage. Dapat, nung may binunyag ng 10 pangalan, si Congressman Horacio Swansea, tungkol sa mga 10 personalidad na involved allegedly sa smuggling, dapat mismong ang presidente na ang nag-utos sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na agad-agad imbestigahan yan at agad-agad ibigay nyo ang report na yan, ipasa nyo rito sa lamesa ng Office of the President. Pero anong nangyari? Wala. Tinalikuran. Anong nangyari tuloy? Double standard. Kung ano-ano inuuna ng Senado at Kongreso. Pero yung usapin tungkol sa kumakalam na sikmura ng mga kababayan natin,
nakakalimutan. Paano ho kayo nakakatulog sa gabi na alam ninyong kayo nakakain kayo ng 3 or more, even more than 3 meals a day at ang iba ay hindi? Hirap sa isang meal lang. Sa isang Hirap meal, sa hirap isang na hirap. meal lang. Hati-hati pa. Hindi pa yun talaga maayos na pagkain. Yung sa inyo, labis-labis, sobra, nasasayang ang pagkain. Natutulog kayo sa gabi na mapayapa ang ibang tao. Ang Pilipinong dapat pinagsisilbihan mo, natutulog ng gutom. Ito pang masakit. Naririnig natin kahit saan yung issue na merong iilan lang na pinapaboran sa usapin naman ng pag-aangkat ng pagkain. Kumbaga, payaman na lang talaga ng payaman, pero yung Pilipino na pag-iiwanan. Bumabalik yung salitang Wala pala pong konsensya. bumabalik yung salitang monopolyo, bumabalik yung salitang crony. Alam nyo, kaya sa mga Pilipino, singilin natin ang taong iniluklok natin sa pwesto. Singilin natin sa mga pangako niya para sa bansang ito. Singilin natin, may karapatan ho kayo, singilin ho natin sila. Speak up. Hindi talaga parang ang pagkain, sabi nga, nakakabit na ng bituka mo yan, ng sikmura mo yan, di ba? Pag yan hindi mo pa tinutukan, pag yan talaga hindi mo pa susolusyonan, wala ka na talagang kwenta. Kapag pagkain ang ipinagdamot mo, sobrang labis-labis na ang kasamaan nyo. Shout out po talaga. Ako, I want to take this moment. Shout out sa mga farmers, mga magsasaka, mga mangingisda, mga livestock growers. Dahil po sa inyong pagsusumikap sa gitna ng maraming hamon na papakain ng mga Pilipino, sa kabila ng lahat ng pagsubok at kawalan ng suporta, nariyan pa rin kayo. Alam nyo, binubuno nyo araw-araw yung inyong ginagawa. So, kami po ay saludo sa inyo. At sana dumating yung panahon na maging number 1 kayo sa gobyerno. Talagang number 1 priority. Because when there is enough food and there is sufficient food and masustansyang pagkain, ang dami pong susunod yung kalidad ng mga natin, mga kabataan natin, di ba? Totoo. Nag-aaral sila ng busog sila at masustansya yung kinakain nila. Hindi tayo aburido, hindi nag-aaway-aaway dahil busog. Correct. Yung ganun. Yan ang isa sa implikasyon ng poverty. Ang isa sa implication ng poverty, paggutom ang tao, Wala. nakakaisip ng masama sa kapwa, correct. nakakaisip ng gumawa ng krimen. Krimen. And alam natin na bukod sa patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, patuloy din tumataas Ang rate ng crime. krimen sa Pilipinas. Ano yan sila kung maghilahan yan Yeah. Pag Chain reaction. kahirapan, talagang hilahin yan lahat na ng kasamaan. Hindi ba? So, well, we are frustrated, hindi ba? But sige lang, lang tayo. Huwag tayong sumuko, minsan nagiging emotional tayong ganyan, but yun talaga, let's help each other na lang, and then, let's support our, siguro ang maganda niyan is let's support our farmers, yung buy local, as much as you can, kasi nakakawa po talaga, I'm sorry for the word, baka, naawa po talaga ako, so, if you can buy local, go for it, diba? Go for local. Basta huwag tayong mawala ng pag-asa. Sana lang magkaroon ng matinong kaisipan na ang nasa gobyerno na maabot yung tinatawag na food security and food sovereignty. Sana mangyari yun. Kasi Importante talaga kung sino yung hinahalal natin, no? Importante talaga yung pagkilatis mo, Guys, yung kung kanino mo binibigay ang tiwala mo. Napakahalaga talaga siya. sa susunod na election, itong coming midterm election, sana matulungan namin kayo makapag-assess ng mga tamang iluluklok na Senate, di ba? Yes. Na gagawa Yan ng ang kasabay batas. LGU dito, di ba? Kasabay yan LGU. midterm ng mga senators, congressmen, and Provincial. Provincial. And ang catch, isasabay daw nila ang plebiscite para sa charter change. Tingnan natin. Yeah. Ano sabi mo, Pam? At least matulungan namin sana kayo na makapag-assess ng tamang iboboto na ang hangarin ay para talaga sa ating mga Pilipino at hindi para pansariling kapakanan lamang. Kailangan po kasi natututo na tayo. Ay, Kung natututo tayo na ay, kung naloloko ka na 1, 2, 3, 4 na beses, hindi naman nangangahulugan na hayaan mo na talaga na magpaloko. At saka sagrado yung ating boto. So, huwag tayong sumuko dun sa ating kagustuhan na makapaghalal pa rin tayo ng, alam niyo ba yung halal? Halal in Hebrew is sacred, holy. Holy. Halal, kaya na halal na Because your pagkain. vote is Haram yung Yes. haram yung, sorry yun naisip ko lang. Your vote is Haram sacred. na pagkain kasi, pag Muslim ka, yan yung bawal, unclean. Halal is, yun yung Malinis. clean. And when you say hallelujah, halal actually, it is your honor, diba? Praise and sacred. So can you imagine that, guys? Doon pa lang sa word na halal, sagrado na yung word na yun in Hebrew. So huwag pa rin tayong sumuko na makapaghalal tayo ng mga matitino, genuine na mga tao. Huwag na tayong magpapaloko. Kumbaga, huwag tayong sumuko. Sige lang, nakailang beses na tayo na diba, nagkamali. Budol. Pero
ano pa rin tayo, lalo na ito parating ng halalan, kilatisin natin ng maayos, guys. At kailangan marunong tayo na mag-demand. To demand kung ano yung nararapat na para sa atin. Hindi na tayo uupo lang, tapos sila yung parang mga masters natin, na kumbaga tayo mukha tayo mga alipin, no? Baliktad po. Dapat tayo ang may power, mga tao. Singilin natin sila sa mga ipinangako nila nung nakalipas na kampanya. At sa darating na eleksyon, kapag hindi pa nila ito na-deliver, tayo na rin ang hahaton at uhusga sa kanila. Sama-sama po talaga tayo dito sa ano natin sa laban na ito. Pero hindi na tayo sama-samang mabubudol. Muli. Sa ating mga magsasaka, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tulong na meron tayo laging pagkain sa ating hapagkain. At sa inyong sakripisyo, sa dugo at pawis na inyong itinuhunan para sa sambayan ng Pilipino, kinikilala po namin yan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Siya po si Ina. Siya po si Marlon. Siya po si Pamela. And you're watching Third Floor Studio. Please, don't forget To subscribe. Like and share. and don't skip ads. Opo, yung ad. Maraming salamat. Thank Mabuhay po you. kayo, mabuhay po tayong lahat. We love you guys. So wala na siya. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Naman mo yun yung ano nila, ay, ang yaman-yaman, ang dali-dali lang. Kasi ngayon lang din kasi ako nakakita, kumbaga na-confirm na ganun kadali ang pera. Ang dali-dali lang magnakaw. Tapos, gets mo yun, tapos kawawa yung mga tao. At may pera. Wala na mga bangka. Wala ka nag-agabot yan siya. Okay.